Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 6, 2023. Siyam ka kandidato sa pagkakapitan, wala sang kontra. 15 ka catfish farmers sa Santa Barbara naapektuhan ka Bagyo Goring. Swine Biosecurity Measure Seminar gin-postpone. SB members sa Santa Barbara nagpasakop sa pagtanom ka 1,000 mangrove seedlings sa Dumangas. Rice retailers nga apektado ka price cap, hatagan sang subsidiya. Sigurado na ang kadalagan ka siyam ka nagpadalagan nga punong barangay sa Santa Barbara. Kag sino ka election officer Glenn Gazo, ini ang barangay Kanipayan, Kabugaw Norte, Lanag Bantay, Talanghawan, Balibagan Oeste, Tugas, Nasugban kag Palagon nga wala sang kontra nga nagpapili para kapitan para sa maabot nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Samtang duha naman ka barangay ang wala sang kasumpong sa pagka-SK chairperson. Ini ang barangay Kunaynay kag Banag. Siyam ka kandidato sa pagkakapitan, wala sang kontra. Sinukay Agricultural Technologist Alan Sliasa magluwas sa manugtaram kaparay, mais, kapayas, saging, may 15 man ka manlugsagod kapantat nga nag-report sa talatapan ka Municipal Agriculture nga napiliwisyuan ka Bagyo Goring. Ini sa sulod ka anam ka barangay, ini ang Barangay Daga, Agusipan, Barasan Oeste, Cafe, Balibagan Oeste, kag Dalid. Kag ang kabugusan nga nakaperdihan naglabot sa 621,000 ka pesos. Samtang nagsaka naman sa 39 ka barangay na apektuhan ka bagyo kag 444 ka rice farmers ang naglabot sa kapin 12 milyones ka pesos ang kaperdihan. Pamatian ang pahayag ni Agricultural Technologist Sulyasa sa pero base sa bagong report, yun ang naglabot ra kita sa 39 barangays, affecting 424 farmers with a total area affected 431 hectares. Kag ang total estimated value na kaya og yun ray just sa 12,250,000. Bukas ang Municipal Agriculture Office sa mga mangunguma nga may concerns sa talamnan, ilabi na sa mga nahalitan kakalamidad. Subong man ang pagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA. 15 ka catfish farmers sa Santa Barbara na epektuhan ka Bagyo Goring. Natala na kung tani nga hiwaton sa Setyembre 8 ang Swine Biosecurity Measures Seminar sa New Lucena nga pagasakupan ka Santa Barbara kag nasambit ka Banwa. Apang tungod hindi preparado ang tanan nga kinahanglanon ka Iloilo Provincial Veterinary Office, gani gin-postpone ini kag wala pa sang petsa kung san o patigayunon. Kung sa diin 50 ka mga hog racers sa Santa Barbara, kag 50 man sa New Lucena ang imbitado. Silang tuduan kabahin sa bag-o kag mas estrikto nga pagsilundan sa hog repopulation, kag sila ang mangin modelo sa pagpatuman ka biosecurity measure sa iban nga luyag man magsagod ka baboy. Kag sinuman kay Agricultural Technologist Joven Sonico, padayon ang monitoring sa kabaranggayan kung may mga gulpi nga nagkakapatay nga baboy. Pamatian ang iya pahayag sa interview ni Ugin Ray Shudina. Natin naka-istorya kami ni Sir Glenn Mariano, ang ating chief sa livestock. Na no need man gali ang sentineling dan mapa-submit lang kita papers na sa atin negative ASF monitoring. Kung may jagi man kita bala case pa. Kamura nga sa atin info karaban ka pamangkot kami sa atin agriculture office kung may kakaramatay pa bala diyan sa palibot ka barangay nga nagasaragod ka baboy. So far sa amon nga paglibot way man sanda kuno tig
mortality o kung karamatay sa sa mga nagasagod. So if that is the case, pwede na kita reclassify para maka-move on man ang especially sa atin sa need kita kang atin sa swine multiplier tuya sa tanong diyan. So ipasa ko lang to ang atin negative monitoring report kag maka-reclassify kita. Ginatagman ni Agricultural Technology Sonico nga wala pa sang may nag-report sa ila opisina nga nahalitan ka bagyo giri nga mga baboy kundi sa poultry o kun sa mga manok gid lamang. Swine Biosecurity Measures Seminar gin-postpone. Isang banwa ka Santa Barbara sa 24 kakabanwahanan sa probinsya ka Iloilo nga nagpadulong sa Dumangas Setyembre 6 agon magpasakop sa pagtanom ka 1,000 nga mangrove seedlings o kun bakhawan sa coastal areas ka Dumangas. Isa ini ka aktibidad angot sa pagselebrar ka semana sa mga konsehal sang Iloilo. Subong man ang ginapasalamatan ni Philippine Councilors League President Ramon Soliano ang 24 kakabanwahanan nga nagtambong gikan sa nagkalain-laing nga distrito. Pamatian ang payag ni PCL President Soliano sa tinutuyo ka programa ini ang pagi sa news coverage ni Ugyon Albert Savaris. Municipality of Dumangas, makapartner ang PCL to develop the coastal area of this municipality para at least to protect man dan sa aton nga Mother Earth and sa aton nga coastal areas diyan. Kag isa man dan kapag suporta sa programa kang aton good governor kay Gugtuto nga amo na nabi ang art program na para at least nga makita man kang provincial government nga ang ginataunan da nga assistance kanaton sa PCL in return nagabulig kita sa programa man kang provincial government. SB member sa Santa Barbara nagpasakop sa pagtanom ka 1,000 mangrove seedlings sa Dumangas. Ginaapila ni House Speaker Martin Romualdez sa House Committee on Appropriations nga magpain ka 2 milyones ka pesos bilang subsidiya ka gobyerno sa mga retailers nga apektado ka price ceiling sa bugas nga ginmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang 2 milyones ka pesos nga lokasyon ang igahatag ka Kamara sa Department of Budget and Management kung DBM. Iniagud mabuligan ng mga rice traders, ilabi na nga naapektuhan sa price cap sa bugas matapos ginpagwa ka Malacañang ang Executive Order No. 39 nga nagakontrol sa presyo ka regular milled rice nga sa 41 pesos ang kada kilo, samtang 45 pesos sa well-milled rice. Kung sa diin madamo ang mga nagareklamo nga retailers nga mahal pa ang presyo kaginbakal nga stock nga sinako nga bugas kag mamyerdihan gid kun dako gid nga sakripisyo para sa ila konsumo ang price ceiling. Rice retailers nga apektado ka price cap hatagan ka subsidiya. Kag amoyadtong natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini sa Eliza Cordero. Kagako si JJ Bordon. Maayong hapon. Ininabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.